Let me ask you, alam nyo ba kung ano ang inyong dapat gawin kapag nanganak na ang inyong kambing? Itong hawak ko ngayon na to, itong native na kambing na to, kakapanganak lang niya a few hours ago. Kaya ako magbi-video ngayon dahil gusto kong ituro sa inyo, ibahagi yung aking cultural management patungkol sa kung ano ang aking ginagawa at pinapagawa kapag kakapanganak yung unang araw ng kambing. Regardless kung anong breed yan, kung native man yan, Anglo-Nubian yan, or Boer. So sa unang araw, ang ginagawa ko, doon ko sa pinupurga. So itong hawak ko ngayon na to, itong 1cc syringe na to, bitawan ko muna yung una ha. Itong 1cc na to, ivermectin ang gamit ko. Hindi fenbendazole, hindi albendazole. Ivermectin. Kapag ivermectin, ang kaya niyang patayin ay yung mga internal sa kanyang rumen, sikmura niya, no? At saka yung external parasites. Kuto, lisa, garapata, kung meron man siyang ganon. Basta internal at external. Okay? Ivermectin. Pwede kayong bumili kay Alpha Adventure Farms ng ivermectin, free delivery. Basta abot kayo ng courier sa Pilipinas. Gaano karami? Hindi ko babanggitin yung pirming dami. Kasi conforme yan sa gagamitin yung ivermectin or gamot na pampurga. Ugaliin ninyo na basahin ang label para alam ninyo at di kayo magkakamali kung gaano karaming dewormer ang kailangan nyong i-inject sa kanya. At para malaman nyo rin kung paano ba yung route of administration. Hindi lahat ng gamot ay ini-inject. Ang iba ay ino-oral, pinapainom. Ang iba ini-inject. So magbasa ho tayo ng instructions doon sa bote, kahon, o kung ano man ang container ng binili nating gamot. Para alam natin kung ini-inject ba o pinapainom, pinapatak ba sa mata o ano ba. Gaano karami, conforme sa timbang ng kambing. Tama, kailangan pong timbangin muna ang kambing. Hindi nyo pwedeng tansyahin yan. Huwag nyong gagamiting basihan yung naaalala ninyong huling timbang sa kanya nung huli nyo siyang tinimbang. Baka mamaya ang timbang na basihan nyo ay 6 months ago pa o nung 2 years ago. No? Basta magbibigay kayo ng gamot na naaayon sa timbang ang dami, make sure panibagong pagtitimbang ang gagawin nyo. Bago ko plinay ang video na to, tinimbang ko na ito, nasa 24 kilos lang ito. So, kaya ang laman nito ay nasa 0.75 cc or 0.75 ml lang. Ha? Ivermectin. Ang route of administration ng ivermectin ay subcutaneous. Papakita ko sa inyo mamaya doon sa kilikili niya, sa balat lang, ha? Sa balat, hindi sa laman. No? So, ito naman, ano ito? Broad spectrum antibiotic, no? Oxytetracycline LA. Yung mahal na klaseng antibiotic ang gamit ko. Hindi ako gumagamit ng generic, no? Para lang masabing nag-inject ka. Generic na lang. Ginawa mo na rin lang yung standard na gamot na gamitin mo, no? Okay? So ito naman ay subcutaneous, intramuscular sa laman. Pwedeng dun sa hind legs niya, likuran ng kanyang paa, left or right. Pwedeng sa leeg, left or right na bahagi din ng leeg. Dito sa may lalampas ka lang ng kaunti sa kanyang balikat, shoulder. To shoulder, ha? Lalampas ka lang ng kaunti. Dito ka mag-i-inject. Ipapalpate mo siya. Kakapain mo sa parte yung medyo malaman. Ang iiwasan mo dyan ay yung spinal cord niya. Huwag sobrang taas naman. Huwag rin naman sobrang baba. Kasi pag sobrang baba ang ininjekan mo, kahit pang para sa pakiramdam mo ay malaman yun, baka tamaan mo ang, kung hindi esophagus, ay yung jugular vein niya. So iiwasan natin spinal cord, tsaka yung esophagus or jugular vein. Na? Baka imbes na pagpoprotect ang gagawin mo, baka mamaya mauwi sa kaldero yan. Okay? So, sa unang araw, yan ang mga ginagawa ko. No? Hindi ko iwina one time, big time, sa loob lang ng isang araw ang mga dapat gawin. No? Kasi dun sa second day, magbibigay pa ako ng mga vitamins dyan. B-complex, iron,
no? DCM, ADE. So hindi natin imiminsanan sa isang araw lahat 'yan. Kakapanganak lang niya, no? Ayaw naman natin siyang may stress masyado. Bago turukan ng kambing, no? Pakalmahin niyo muna, no? Kung hindi niya kayo dating nakikita ng kambing, lalo pat native yan, kagaya nito, may pagkamailap yan, hindi yan kagaya ng Anglo-Nubian at Boer na sumasalubong pa sa'yo. Pagka native na ganyan, kahit araw-araw kang nakikita niyan, medyo parang native na manok pa rin yan. Umiiwas, hindi sumasalubong, no? So ang advantage nga lang, araw-araw kang nakikita nito, kaya nakakapagsalita ako sa harap ng camera na medyo tahimik siyang ganyan, no? Pero kung halimbawa first time niyang makita yung tao, hindi mo mapapahawak ng pirmeng ganyan yan. Hihila-hilain niyo itong tali niyang yan. So kung hindi niya kayo sanay nakikita, magpa-assist kayo doon sa taong sanay niyang nakikita sa caretaker, kung meron kayong caretaker. Okay? Or might as well, yung paggawan nyo na lang is yung sanay niyang nakikita, provided alam niya ang pag-i-inject, no? Baka mamaya turok dito, turok doon, kahit hindi tama yung injection site. Okay, so anong uunahin natin? Anong uunahin? Antibiotic ba o yung ivermectin pamurga, dewormer? Kahit alin sa dalawa. Kahit alin sa dalawa. So pakita ko sa inyo ngayon, no? Unahin na muna natin itong pamurga, antibiotic rather, no? Okay. So ibibigay ko to sa intramuscular. Anong pipiliin ko? Yung likuran ba ng yung hind legs ba niya o itong sa leeg? Itong sa leeg na, kasi gusto kong maiwasan yung prime cuts ng kambing sa likuran, no? Especially kung nasa slaughtering or meat production business ka. Although hindi naman kakarnihin itong kambing na to, nakasanayan ko lang na mas safe dito, no? Mas safe dito kumpara doon. Okay? It doesn't mean hindi ako sanay doon sa likuran, no? Mas nauna akong nasanay doon sa pag-inject sa hind leg kaysa sa leeg. Pero according to my studies and sa experience ko na rin, parang nadadalian ako. Maliban doon sa naiiwasan mong pumangit yung prime cuts doon sa likuran, no? Yun kasi yung malaman no? Prime cuts. Dito mas madali, mas mabilis. No? Mas madali pang kontrolin ng kambing kapag sa lieg ang ini-inject kaysa doon sa likuran. Talot kung dambuhalang kambing yung pinag-uusapan, no? Yung Boer Anglo-Nubian. No? Baka mamaya i-flying kick ka pa sa lieg nun kapag hindi ka marunong humawak, ano? So, eto. Lapit ko lang ng kaunti. Makita ninyo, ha. So kapag dito sa leg, no, intramuscular, medyo massage nyo siya, no? Pakalmahin nyo, ipalpate niyo yung bahaging malaman para alam nyo kung saan nyo mas ituturok. Ang pagtuturo kapag intramuscular, kailangan diretsong karayom, no? Huwag yung karayom na sobrang liit ng hiringgilya, no? Baka mamaya karayom na pang newborn kid ang gagamitin nyo. Ito at least 1 inch. 1 inch to 3/4 of an inch. No? Pwedeng dito sa kabila or doon sa kabila, pwedeng dito doon sa kabila, no? In this case, since ito na yung nakaharap sa camera, dito na ako. Okay? Okay, so ready na. Lipat, saan ka mas komportable ito.
nyo siyang ma-injectan, i-massage nyo yung bahaging na-inject nyo rin. Okay? So yung next natin yan ay yung ivermectin. So yung doon sa ivermectin natin, sa balat lang yun, subcutaneous. Lapit natin na. Okay. Pag baba pa natin, baba ko lang. Ayan. Pag sinabing sa balat, dito ako kumukuha ng balat sa kilikili. Nasaan ba kilikili dyan? Ito syempre. Alangan naman ito, hindi na singit nito. Ano? So kilikili ito. So hihilain mo lang ang balat niya. Let me bring that down first. Ayan. Okay, so itong kilikili niyang yan, hihilain mo lang yung balat niya. Ganyan. Pag nahila ng ganyan, itutusok mo dun sa hinila mo. No? Kasi ang goal natin dito ay hindi tatama doon sa muscle yung karayom, yung gamot. 4 na layers kasi yan eh. 3 layers bago yung muscle. Una yung epidermis, if I'm not mistaken, epidermis, tapos dermis, tapos subcutaneous muscle niya, tapos yung mismong laman na niya. Ano? So hanggang doon sa 3rd layer lang tayo after ng dermis layer. So dito yan, hihilain mo lang yung balat. Okay? Yung balat, hihilain mo sa kilikili niya mismo. Yan. Tapos itong hinila mo, doon mo ilulusot yung karayom, no? So bali yung balat lang ang natusok, hindi yung laman. Okay? Again, nakabase ang dami sa timbang niya. Basahin niyo yung ivermectin or any dewormer, injectable na bilhin ninyo para alam niyo kung ilang cc ang gagamitin. Ano? Para di kayo magkamali. Okay, so ready na, na. Okay. So mabilis lang 'yon, yung sa balat. Mas masasaktan to kung sa laman, ano? Tapos na, doon ka na, doon ka na. So, yan ang dalawang ginagawa ko kapag day 1 ng isang bagong panganak na kambing, ha? Doon sa nanay mismo. So antibiotic tsaka yung ivermectin. Ivermectin, obviously dewormer yon. Bakit ako nag-antibiotic? Panigurado yon na ini-ensure ko lang na hindi magkakaroon ng infection yung kambing dahil bagong panganak eh, no? So parang walang infection yon kapag may sugat-sugat yan, syempre, ano? So yun ang aking health program sa aking mga bagong panganak na kambing. Para malaman mo yung kabuuan ng aking cultural management, pwede kang mag-subscribe doon sa
Goat Farming Seminar Module 1 ni Alpha Adventure Farms. Nandyan sa description ng video yung link. Mag-register ka. Within the same day, makaka-access ka doon. Ready na yung video, panonoorin mo na lang. 4 na oras yun. Okay? So, this has been JC De Guzman of Alpha Adventure Farms.